Walang araw, ano? Pakikinggan natin si Armandi, vlogger. Patungkol sa kayamanan ni Duterte, nakikibuloy pala. Ayan. Yan ang siniwalat ni former Senador Antonio Trillanes. Nasabi niya, lahat ng ari-arian ni Kibuloy, actually ang may-hari niya si Duterte. Yan, nabulgar na po ngayon yan. Ngayon, national issue yan. Tignan natin si Armandi, ano? Meron tayong matututunan dito. No? Right? Vlogger ito eh. Marunong naman tayo maya. Okay. So, in the past, parati sinasabi ni Duterte na tumatanggap siya ng kotse. Tumatanggap siya ng kotse. At kung ano-ano pa. Galing kay Pastor Apollo Kibuloy. In fact, hindi niya tinatago ito na very generous daw sa kanya. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yung pala, ang nangyayari, binibili lang ni Pastor Apollo Kibuloy sa pangalan niya para tax-free. Pero yung pala kay Duterte talaga yun. Pera ni Duterte nakapangalan kay Kibuloy. Yung pala talaga yun. In fact, in 2016, dahil sa pag-amin ni Duterte na tumatanggap siya ng kotse, ng kung ano-ano pa, siguro kasama na itong mga helicopter at eroplano, naging electoral issue ito. At binanatan ito ni former presidential candidate Mar Rojas. Binanatan niya ito. Itong pag-amin ni Duterte na tumatanggap siya ng mga gifts, mga kotse, mga ano pang mamahaling bagay, mga baril, di ba lumabas rin yun sa Senate investigation, mga baril. At yun, sabi si Duterte at si Sara dumating sa KOJC, naka-helicopter, ganun, para mag-practice shooting. And then, pag-uwi, dala-dala na yung mga baril na binili ni Kibuloy sa Amerika. So, kanila talaga yun. Kanila talaga yun. Pera talaga nila yun. So, eto, si Mar Rojas, isa siya sa mga nag-react kung bakit yung hindi dinideclare ni Duterte yung mga tinatanggap niya na mamahaling bagay na mga kotse, ano-ano pa man, galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung pala, kay Duterte talaga yun. Kay Duterte talaga yun. Kaya dapat silipin ito ng BIR. Tax exempt sila, pero kung ginagamit cover para sa pagtatago ng pera, pagtatago ng tagong yaman, hindi na ito exempted na ito sa tax-free operations ng isang relihiyon. O pakinggan natin si Mar. Kibuloy gagamitin yung service ng malaki. Malinaw. Unang-una po, dapat po, kahit anong regalo mula sa kahit sino ang mga lingkod. Pangalawa po, bakit hindi ito nakasama sa iyong salve kung wala ka namang itinatago? 2016 yan ah. Simpleng-simple po. Nakasaad sa batas, nakasaad sa reglamento. Lahat ng iyong pag-aari, regalo, maana, bilit, utang, lahat po ay nakasama dapat sa salve. Bakit itinatago ito? Bakit parang napakahirap na malaman ang buong katotohanan tungkol sa iyong kayamanan, Mayor Duterte? Nagsinungaling ka. Una, sinabi mo, hindi iyo itong mga backup outstanding. Tapos, nung nahuli ka na, ayun, nagbago na naman ang story. At ngayon, ayaw mong ipakita sa taong bayan ang kabuuan ng iyong kayamanan. Ito po ay mga labag sa batas. Ito po ay labag, hindi lamang sa batas, labag ito sa tiwala na hinihingi natin mula sa ating kababayan. Tiwala ang
pinag-uusapan sa eleksyon nito. Yan ang pinakapundasyon ng relasyon ng isang leader sa mga kababayan natin. Tiwala. Problema sa iyo, Mayor Duterte, abogado ka pa naman. Yung bata, sinusunod mo lang kung convenient sa iyo. Kung hindi convenient sa iyo, lalapagin mo ang batas, ilalapastangan mo ang batas, papatay ka ng tao, itatago mo ang kayamanan mo, magsisinungaling ka, dahil hindi convenient sa iyo. Yan ang pagkatakot mo. At yan ang nakikita ng mga kababayan. Ginawa ni Duterte nung in-expose na di Trillanes yung 2.4 billion joint accounts nila ni Sara Duterte dito sa Julia Vargas Street sa BPI branch. Sabi niya, yun daw ibang mga asset nila, bigay daw sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy. Bigay sa kanya. Ayan. Ha? So, yan talaga, kitang-kita talaga natin na dito talaga. So, siguro nagtatanong kayo, bakit pinatago sa church? In case, bakit safe kung itago ang mga tagong yaman sa church? Generally kasi, churches dito sa Pilipinas, they enjoy tax exemption under the 1987 Constitution and the National Internal Revenue Code. Yung dahil sa paggamit nila ng property and income. Tulad yan, kung yung kingdom, yung biggest daw in Asia or including in the world, yung stadium na ginawa na hanggang ngayon hindi na nagamit, naipit yung 13 billion nila Duterte dyan, nila Sara, nila Mans, nila Pulong, nila Baste, nila Kitty, buti nga sa inyo. Kung let's say yan, for example, yan, sabihin natin, magko-concert si Taylor Swift. Kung sa gobyerno yan, magbabayad ka ng tax, yung magbayad sa'yo, pero yun, pwede nila sabihin, bumisita na si Taylor Swift sa KOJC members, ang audience naman, mga KOJC members. So, hindi ka na, kahit magbabayad pa yung promoter para sa paggamit ng kingdom ni Kiboy, may mga tax ba? Kasi sasabihin nila, hindi, gamit yan for worship. Guess lang si Taylor Swift ni Pastor Apollo Quiboloy. So, naka-invest na sila, nakagawa na sila ng business venture, tax-free pa. So, very safe. At hindi sisilipin. Hindi sisilipin ng NBI kasi baka sasabihin, may shakedown ang isang religious organization na labag sa batas. Yun lang. Hindi naman ito exclusive. Pwede lang gamitin for yung religious and charitable or educational purposes. So pwede nila sabihin, hindi naman ito pangkita pang-donate lang ito sa mga chika babes na mga kwandaw, mga yagit, mga orphans na inaalaga ni Pastor Apollo Quiboloy. So under kasi sa Article 6, Section 28 of the 1987 Constitution, sinasabi, lands, buildings, and improvements actually, directly and exclusively used for religious, charitable, or educational purposes are exempt from property tax. So malaki-laki rin ito, property tax. At also income tax. Religious institutions that are non-stock and non-profit are exempt from income tax on donations, tithes, and income derived from religious activities. So, tiba-tiba dahil sa tax-free set up. At yung mga donations rin, donors tax, hindi rin kailangan bayarin. So, sabi na ni Duterte, nag-donate ako dyan ng 1 billion. So, wala na. Hindi ka na magbabayad ng donors tax. Ang laki ng donors tax. Oy, bumalik yung kaibigan natin from America. Si
Misael Tambawan, thank you Misael, and best regards sa inyo dyan sa Amerika. So yan, klarong-klaro na. Enjoy 5-star meals at home with Pinatago ng mga Duterte si Kibuloy, nakulong si Kibuloy. Pinatago ang pera. Ngayon naman, si Duterte nakakulong. So, ma-inherit dyan yung mga anak. Ay, grabe. So, yan ang kwa natin. At least, yung binablog natin noon, sinabi na rin itong, may pahayag na rin dati si Senator Risa Ontiveros, si Leila de Lima, at si Trillanes nga na si Kibuloy talaga ang tagatago ng nakaw na yaman ng mga Duterte. Natuto na kasi yung mga Duterte sa nangyari kay President Ferdinand E. Marcos. Yung mga tagong yaman niya sa Swiss accounts nung na-determine ng Swiss authorities, kasi kinasuhan sila ng gobyerno natin, yung PCGG. Nung na-prove yung PCGG na hindi nga talaga mayaman yung mga mayaman, pero hindi kasing yaman ng mga Henry C., mga Gokong Wei, mga Lucio Tan, yung mga dati ng mayaman talaga, yung sa negosyo talaga, legit, mga Ayala. Nung na-determine ng PCGG na hindi naman Ayala ang mga Marcoses, kung hindi galing lang sa nakaw yung pera, binalik nila. Bilyon binalik ng Swiss authorities na tagong na nakaw na yaman ng mga Marcoses. At ginamit yun para bayaran yung mga biktima ng human rights. So, naging leksyon na yan sa mga Duterte na mas delikado yung ilagay nila yung pera sa foreign accounts. So, na-realize nila, mas safer dito kay Kibuloy. Yun lang, nakakulong si Kibuloy ngayon at nakatenga yung 13 trillion na kuha nila na Kingdom and other investments ni Kibuloy. Kaya buti nga sa inyo. Sige, hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much. Thank you very much for joining me in this vlog. Thank you rin sa mga sponsor sa BAT team. Dadagdag pa natin yung BAT team. Pray, makakuha tayo na mas magagaling talaga. Thank you very much. Happy lunch to everyone na nandito sa Pilipinas at yung mga sa abroad. Have a great breakfast with your family. Dinner with your family. Happy midnight viewing. And thank you everyone for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. So, maliwanag. Sipin niyo po, noong 2016, nung naglabas sila ni Marroas, si Marroas nga, sinabi niya, gusto niya magpapabili ko ng droga dyan sa Davao. Kasi sinasabi nila, drug free daw ang Davao. Kaya sinyales sila ni Marroas. Gusto niyo, magpapabili ako ng droga dyan. Hindi nga makapalagdo si Duterte, yung debate yun eh. So, ay sunod pala sa batas, pag simbahan ka pala, talagang hindi ka magbabayad ng buwis. Kaya sinasabi ng mga tao, gusto mong yumaman? Magtayo ka ng haleluya! Yan ang sinasabi ng taong bayan. Dahil pala tax-free pala, pag simbahan ang gumagamit. Okay lang yan kung ang pinayayaman mo naman ang gawain ng Diyos, ala namang problema yan eh. Pero kung pinayayaman mo ang sarili mo at ang pamilya mo, ay ibang usapan yan. Nung araw na meron na akong napakinggan na ganyan na paliwanag tungkol sa pera. Naalala niyo pa ba si Atty. Toto Kausing? Dinitalyan niya yun na parang perang kinuha mo, hindi na mahabol ng gobyerno, ipatago mo sa simbahan, sabi niya. Yan. Nung araw yan, hindi pa siya nadidisbar, at tuloy nadisbar nga siya sa pangyayaring hindi naman niya inasahan.
Alam nyo, si Atty. Toto, naging abogado namin siya dito sa amin. Ano po, kasi nung mamatay po yung abogado namin, at yung meron po nakilala, hindi ko lang kung paano namin nakilala yon o kamag-anak ng dating abogado, doon po kami pinasa. At doon po kami lumapit para tulungan kami. At siya naman ang nagrekomenda kay Atty. Toto Kausing. Simple lang si Atty. Toto nung makita namin eh. Pagita-gitara lang na gano'n sa opisina niya, mahilig kasi sa gitara. Ngayon, magaling siya. Nung inawakan niya yung kaso namin, magaling. Balandra yung kalaban. Wala na. Yan, magbuhat no, naging kaibigan nga namin yan, si Atty. Kausing. Ang madalas nang umarap doon ng aking misis. Kasi po sa aming samahan dito, sa aming asosyon, si misis po naglalakad. At siya ang madalas na nakikita ni Atty. Kausing. Pag minsan sumasama naman ako. Siya po nagpaliwanag para hindi mahabol ng gobyerno ang nakaw mong pera, ibigay mo sa simbahan. Yan nga po yung nangyari kay Kibuloy at kay Duterte. Isipin nyo, saan kumuha ng pera pambiling helicopter, aeroplano, itong si Kibuloy? Sabihin na natin yung kanyang mga donasyon, yung kanyang miyembro, donate ng donate. Saan kukuha ng itayo sa kingdom sa Davao? Malaking pera yun. Hindi ko alam, baka hindi pa rin natapos yun eh. Kasi bago ma-aresto si Kibulok, na papakinggan ko na siya, na sabi niya hindi pa tapos yan, marami pang kulang. Oh. Sa tingin nyo, kanino pera yon? Yan. Unti-unti na pong sumisingaw ang baho ng Duterte's family. Yung baril, totoo yun. Yung binanggit ni Armandin, ano? Hindi nyo ba naalala? Nauli yung aeroplano ni Kibuloy. Nandun si Kibuloy eh. Nakulong doon sa Amerika yan ng isang araw yata. Hinold yung aeroplano sa Hawaii. Naglalaman ng dolyares at naglalaman ng mga baril. Oh. Isipin nyo, pagkatapos may tumayong miyembro niya sa Amerika, akin yan, sabi niya. Pero ang totoo, si Kibuloy, diniport. Yung aeroplano, yung pera, yung dollar, at saka yung mga baril, naiwan po sa Hawaii. Kinuha ng American authority. So, ibig sabihin, yung nabalita noon, na pinakita na yung mga baril, nandun si Kibuloy, si Kibuloy, si Duterte, yung tatay, totoo yan yung binanggit ni Armandin, na balita yan. Baka sakaling maalala nyo kayong mga nakikinig ng video nito, na yung mga baril, dinala nila Duterte. So, ang ginagawa pala nila, siguro na-champuan na si Kibulok. Siguro sabi ng Diyos, sumusobra na ito. Ayan. Nahuli. Ibig sabihin, totoo yan. Yan. Alam nyo, kung ang paglilingkuran mo ang Diyos, okay lang. Kung ang payayamanin mo ang gawain ng Diyos, okay lang. Pero kung ikaw involved sa anomalya sa nakawan ng nasa gobyerno, at ang simbahan mo, ginagamit mo, kahit sabihin mo pang ikaw ang Kristo ng Davao. Sabi kasi ni Kibuloy, tinanggihan si Jesus ng Israel, then yung espiritu ni Jesus ay nasa akin na. Kaya ako na ang walang makakapunta sa kingdom kung hindi kayo dadahan sa akin. Ako ang huling pipirma.
Nasaan ba si Kibulok ngayon? Ayun, umiimas ng bakal. Kibulok! Kumusta na yung bakal dyan sa Pasig? Oh, Duterte! Kumusta ka na? Sa bagay, masarap ang buhay mo dyan. Foreign land ng ICC eh. Iba sa Pilipinas. Sa Pilipinas, masama ang kondisyon ng mga bilangguan. Pero dyan, mag-isa ka yata sa isang selda mo, meron ka pang nurse, 24 hours, nagtumitingin sa'yo. Okay, hanggang dito na lamang ano. Sinasabi ko po, kung ang Diyos ang payayamanin mo, okay lang. Pero kung payayamanin mo ang sarili mo, masama yan, kaibigan. Ginamit mo ang pangalan ng Diyos at pinayaman mo ang sarili mo at ang iyong mga allies. So, matakot po kayo sa Diyos. Ganito ang sabi sa Biblia. Ganito ang sabi ng mga ngaral. Mga ngaral 12:1. Alalahanin mo ang iyong manlilika. Ang Diyos po yun. Sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ng tamis ng mabuhay. Yan. Babala. Bago tayo maging senior citizen, alalahanin po natin ang Panginoong Diyos na siyang lumikha sa atin. Maliwanag po ang babala ng mga ngaral ng Diyos. Ngayon, di ba, para mga ngaral din si Duterte, nangangaral siya eh, sa pulpito niya bilang presidente. Kanya lang, ang ginagawa niya, minura naman ang Diyos. Ano yan? Mocking God. Di papayag ba ang Diyos dyan? Hindi, siyempre. Nilikha ka lang niya eh. Lalahitin mo siya. Ang pati ang Panginoong Yesus, nilahit mo. Hindi papayag ang Diyos dyan. Kaya sabi ng mga madla, ng mga miron, napahaga ang karma. O, Kibulok! Apollo Careong Kibuloy. Napahaga ba ang karma sa inyong magamo? Wala ka nang magagawa. The truth is, boom! Hindi papayag ang Diyos na gagamitin yung pangalan niya, magamo, Duterte. Kikilos ang Diyos dyan. At nagkataon sa panahon ni Bongbong Marcos ang pangyayari. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana meron tayong natutunan. Sana merong nahiwan sa atin. God bless us all. Bye-bye. Pag-eleksyon, gamitin nyo naman po yung tamang utak. Yung walang utak, okay lang. Yung meron tamang utak. Maawa naman kayo sa bansa natin. Bye-bye.